Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Banat Bayat. Eto na nga, pagtama, palakpakan, pagmali, banatan. At pag-uusapan natin ngayon ng isang napaka-importanting bagay. Dahil alam mo mga kababayan, kahapon po tayo ay pinalad na makausap ang Brave 18. Yun. At grabe ho yung tanungan. Kasi alam mo, eto nung nagkausap kami nung abogado, sinabi ko, attorney, hindi pwedeng gusto ko pwede kong itanong lahat Hindi pwede akong pigilan. Aba? Ang yabang ni Banat Bay. Sabi ni attorney, kahit ano itanong mo lang basta wag tungkol sa asawa nila. Gago! Wag mo daw itanong, pati yung love life, wag mo itanong. Gago! Attorney, yun nga yung tatanong ko sana Pag may maleta ba, marami bang jowa? Gago! Yun Kasi, alam mo naman, di ba, meron niyang isang senador dyan. Sabi niya, naku, baka hanapin sa akin ng asawa ko yun. Naku po, baka dinala mo sa 7-Eleven yun at bumili ka ng Pepsi. Gago! Diba? Alam mo, ito, walang biro ito Ngayon, ikikwento ko sa inyo yung aming napag-usapan. At yung aking mga sundot at mga kasi alam mo, ako, dati akong investigador. Wala akong biro, ako po ay investigador. Hindi ako nagbibiro, baka akala ninyo. Sa dami-dami ho nang nag-a-apply sa akin para sa Mocha Girls, natutunan ko na mag-imbestiga. Gago! Nagkataon lang mga alalaki ngayon ito. Yung mga iniimbestigahan ko na mga kababaihan na nag-a-apply sa Mocha Girls, iniimbestigahan natin yan. Kasi meron dyan. Kasi alam nyo naman yung patakaran, bawal ang asawa, bawal ang jowa. Diba? Tapos tinatanong natin, syempre, dahil gusto nilang pumasok sa Mocha Girls, magsisinungaling na ngayon yan. Meron dyan, sasabihin, walang asawa, walang jowa. Sabi ko, sino yung nasa labas? Na nag-aantay habang nag-audition ka. Akala niya, hindi ko makikita kung paano siya binaba. Kasi kung grab yun, binaba siya, umalis. Tumambay. Sabi niya, sir, pinsang ko po yun. Sabi niya, pinsan daw niya yung naghatid sa kanya. Wow! Tangina, ang sweet ng pinsan mo Nagkikis kayo bago ka bumaba Gago! Sabi ko, yan ba ang ganyan ba ang pinsan? Ang problema, hindi niya alam, may CCTV ako. Yung mga langaw doon, nilagyan ko ng camera. So pagka tigil niya doon, may tumungtong na langaw sa harap. Nakita ko. So ganun tayo, investigador tayo. Alam natin kung isang tao nagsisinungaling. Alam natin kung tinatarantado lang tayo, nagpapalakas. Alam natin kung sumisip-sip kasi ngayon uso yan Uso ngayon yan sa trabaho. Yung, hindi, ito walang biro. Di ba mga kaibigan ninyo dyan sa trabaho ninyo? Marami dyan umaangat hindi dahil sa magaling. Hindi dahil sa kung hindi dahil sip-sip. Naririnig ko yan sa mga empleyado, sa mga kumpa-kumpanya. Maraming ganyan, di ba? Yung iba nga nagpapabengbang pa para umangat Di ba? Usong-uso yan Napapanood yung pangayan sa Gago! Hindi ka ko na mabanggit siya, mabablock ito. Di ba? Nakikita niyan yung mga empleyado, ganyan. Mga sekretary, gayaan, di ba? Ano ibig ko sabihin, mga Banat Bay? Ako kasi, alam ko kung isang tao yung nagpapalakas lang, sumisip-sip lang, nambobola lang. Although, sinasakyan ko. Alam mo naman ako hindi naman ako Parang sige, okay, pero alam ko yung karakas mo, bata. So, tinitingnan ko talaga yung karakas ng bawat isa sa kanila. Kung yung, alam mo yon kung yung nagsisinungaling ba, pag pinitik mo ng tanong, nakikita mo kung kung nagsisinungaling. Ngayon, ikikwento ko sa inyo yung mga nalaman natin. Yon. Kaya dyan lang kayo, abang-abang kayo dahil marami tayong pag-uusapan dito sa interview namin na ito. At habang pinag-uusapan natin yan, i-discuss natin ngayon yung mga pangyayari after the NBI
napaglusob nitong mga to sa NBI. Pag-uusapan natin 'yan, ha. Unahin na natin itong si Attorney Topacio kasi ito, alam mo. Nung pinanonood natin yung nakikipagdiskurso itong si Attorney Baligod doon sa NBI, syempre kalmado si Attorney Baligod. Si Attorney Baligod, ano yan, chill. Para bang si Attorney Panelo yan. Chill. Chill lang siya. Pero nasa punto. Nasa, alam mo yon, yung talagang punto per punto. Tapos nung pumasok si Attorney Topacio, ang ganda ng kombinasyon nila. Chill si Attorney Baligod, si Attorney Topacio, palusob. Talagang paatake. Naririnig niyo yung mga side comments niya, di ba? Iba talaga to si Attorney Topacio. Pareho silang matikas, magkaiba sila ng diskarte at maganda yung kanilang kombinasyon, di ba? Ito si Attorney Topacio, para bagang si Attorney Panelo, parang si Baligod, parang si Attorney Panelo, si Attorney Topacio, parang si Roque. Gago! Hindi. Walang masama doon, ha. Yun ay maganda. Kung maalala ninyo, napakagandang kombinasyon yan nung panahon ng pamamahala ni Pangulong Duterte. Ako, alam ko, sinadya ni Pangulong Duterte na kunin na spokesperson si Roque para talagang... tandaan ninyo, si Roque hindi sumuporta kay Duterte noon, ha. Alam ko, Grace po ba siya o Binay siya? Nakalimutan ko na. Pero alam ko, hindi siya kay PRRD noong una, pero kinuha siya ni PRRD. Kasi nga, iba rin yung diskarte pag umaatake. Iba rin yung kay Panelo, iba rin yung katulad nung kay Roque. Parang ganyan, si Baligod, si Panelo, at etong si Topacio, parang si Roque. Ha? No pun intended, ha? Para lang malaman ninyo, ganun ang atake nila. Kaya eto, pakinggan natin si Attorney Topacio. Yung kahapon, pinakinggan natin yung kay Baligod. Eto naman kay Attorney Topacio. May mission yan eh. May agenda yan. Hindi para patibayin ng NBI, kundi para iharas yung kalaban ng gobyerno. Alam Yun. naman po nating lahat yan eh. Huwag na tayong maglokohan. Yun. Kaya naawa nga ako doon sa mga kaibigan natin sa NBI. It has such a high degree of credibility and integrity, nawe-weaponize na Nako. at nabababoy na. In the Nako. same manner na nababoy ang DOJ, nababoy ang Ombudsman. Pati Blue Ribbon Committee, binaboy na nila. Tama. Puro kababuyan na lang po ang nangyari dito sa gobyernong ito. Yan ang gusto kong bitaw. Pak! Baboy kong baboy. Attorney, kayo po ay nandoon bilang kinatawan or legal counsel ni dating Congressman Mike Defensor. Tama po ba? Opo, saka po yun. Opo. Napanood ko po doon sa video ni former Congressman Mike Defensor kasi naka-video din siya doon sa loob habang Opo. yun nga ang pag-uusap. Nagkakaroon ng diskurso ang NBI at itong si Attorney Levy Baligod. Pwede nyo po bang mailahad muna, ano ba talaga yung nilalaman ng subpina? Ano ba yung nakasaad doon na kanilang gagawin doon sa kanilang mga pinatawag? Opo, nakalagay po doon, klarong-klaro po. At least doon sa natanggap na subpoena ng aking kliyente, na si dating Congressman at Secretary Mike Defensor, na iyon po ay for background investigation and verification. Ngayon, nung nandoon na kami, iginigiit nila na yun daw ay for background investigation and for credibility verification. Wala naman po kami nakita po na credibility, na yung word na credibility doon sa subpoena. At yan po ay mapapatunayan sapagkat kahapon pa lamang ay nagpadala na po ako ng kopya ng subpoena ni Ginoong Mike Defensor sa ating mga kaibigan sa media. So, kung ganun po nakalagay, background, investigation, and verification, ang i-verify po yung background. Ibig sabihin yung identity. Kung talagang sila ay mga Marines Yan. at kailan sila nag-serve as Marines. Yan. Katulad ng sinasabi nila sa kanilang affidavit. Ito unang revelasyon. Ha? Para ikikwento ko na kagad sa inyo yung mga revelasyon na nalaman natin. Nung tinanong natin, kasi yung sa mga ibang interview, kung sino-sino lang kung sino yung sasagot, siya ganito, kasi pwedeng mahaluan Di ba sinasabi nila,
ilan lang ang sundalo dito, 8 lang, something like that, 'di ba? Yun yung sinasabi ng ng mga ulul eh. Eto, sabi ko inisa-isa ko. Oh, ganito. Ipakilala nyo sarili ninyo, yung inyong pinanggalingan at kailan kayo nagsimula sa AFP. Isa-isa ho ito Inisa-isa ko ho. Tapos, ang sabi pa natin doon, kailan kayo nagsimula kay Saldico? At kailan kayo umalis? Kumpleto. Alam mo without a copy. Wala silang hawak. Wala silang, alam mo yon? Talagang hindi nila hawak. Memorize nila kailan sila pumasok sa AFP, ano yung kanilang trabaho doon, at ano yung kanilang dahilan kung bakit naalis at bakit sila ngayon pumasok kay Saldico at kung kailan sila umalis kay Saldico. Kompleto, memorize nila. Walang kodiko. Ganong katindi. Kaya nga sabi ko sa inyo, doon pa lang, you know that they're telling the truths. The truths. The truths ang puta. Sorry. Sorry naman. Po doon yung credibility sapagkat kung ang isang ahensya na katulad ng ombudsman ay didepende sa NBI na nasa ilalim nga po ng executive, nasaan ang independence ng ombudsman? We have to differentiate between background investigation, yung ascertainment ng identity na yun ay factual. Ikaw ba itong sinasabi mo kung ikaw si XYZ? Ikaw ba ito? May ID ka ba? Ano bang serial number mo sa Marines? Iba yung assessment ng credibility which requires the use of your judgment. Hindi po magiging independent ng ombudsman kung judgment ng NBI ang gagamitin nila. Yan. Malaking kabulastugan po yun. Malinaw yan Ulitin natin yung part na yon. Kung sinasabi mo kung ikaw si XYZ, ikaw ba ito? May ID ka ba? Ano bang serial number mo sa Marines? Iba yung assessment ng credibility which requires the use of your judgment. Hindi po magiging independent ng ombudsman kung judgment ng NBI ang gagamitin nila. Malaking kabulastugan po yun. Opo, attorney, sa tagal nyo po sa pagiging abogado, meron bang ganitong klase na ginagawa na credibility check ang NBI maliban dun sa verification? Wala po, sapagkat kung kayo po ay nagrereklamo, unang-una ang mga Marines po, yung 18, ay nagsagawa na po ng kanilang affidavit. Ito po ay sinumpaan at nakumpirma na po ng NBI noong kamakalawa nung dumating doon yung abogadong ng notaryo ng kanilang affidavit na siya po ay tunay na abogado at duly commissioned the notary public. Ayon. Ngayon, kung yun po ay affidavit na sinumpaan, it is entitled to full faith and credence on its face. Ibig sabihin, tatanggapin po natin yon kung hindi sasalungatin. Opo. Wala pong ganon. Yung sa fiscal po, pag kayo nag-file ng complaint affidavit, ang hihingin lang po sa inyong ID. Yun pong credibility nyo, ang sasagot na po noon kung hindi kayo credible, ay yung itinuturo nyong tao na gumawa ng krimen, katulad din na Sandro Marcos, sina Martin Romualdez, sina Yusek Bersamin, at ang Pangulong Marcos mismo. Yun. At doon na yan halimbawa ako sa mga ordinary, 'di ba? Sa fiscal, yung magpapatunay or magbabanggit no na hindi yan credible, yung inaakusahan nung nagsain ng kaso, tama ba? Tama po yun. Ang nangyari po rito, ang galing mo talaga, Admar. Gago! NBI na ang tumatayong abogado noong mga inakusahan. Ito po ay highly improper sapagkat hindi po yan trabaho ng NBI kung merong nag-aakusa ng krimen. Bakit? Ang trabaho po nila, bagamat po nasa Ombudsman Act that the Ombudsman may enlist the aid
may request the aid of any agency sa pagtupad ng kanyang mandato bilang independent na investigative body, it only pertains to factual matters. Halimbawa, pagkuha ng mga dokumento, pag-testing ng mga, halimbawa, mga substances o ng forgery o pag-trace ng mga bank accounts o yung paper trail. Pero hindi po yung magdedetermine ka using your discretion as to whether or not a witness is credible or not. Malaking kalokohan po yun. Opo. Nagigets ninyo, di ba yan yung sinasabi natin kahapon? Hindi naman ang NBI is to determine whether yung sinasabi ay totoo o hindi. Hindi ho yun. They're only investigate. Hindi ho dapat silang humuhusga. Ang problema nga ho, mga kababayan, yung director mismo, gumagaya sa yapak ni Remulla. Gago! Alam mo, yan ang problema eh. Sobrang mistake na nga yung ginawa ni BBM na maglagay siya ng isang politiko sa ombudsman. Inulit niya pa. Alam mo, ang isang politician, katulad na lang nito ni ombudsman, ombudsman Boying Remulla, magiging political lang lahat ng kanyang desisyon. Siyempre may kulay yan eh. Huwag tayo maglokohan. May kulay yan at yan po ay magdidesisyon according doon sa kanyang kulay. Ngayon, ang kulay niya, kasi pabago-bago kulay niyan eh. Sa totoo lang ang mga Remulla, kung nasaan ang kapangyarihan, nandun ang kanilang kulay. Ngayon, ang kulay niyan, kulay ng dugo ni Marcos. Di natin alam kung puti o pula. Gago! Ganun din niya si Matibag. Si Matibag, dating PDP yan. Tapos bumaligtad. Di ba? Tapos kung ano-ano sinabi niya kay BP Sara Duterte. So, naturalmente, may kulay yan. Pag may kulay ang isang nilagay mo dyan, lahat ng desisyon yan magkakaroon ng kulay. Di ba? Na supposedly, dapat investigasyon lang ang kanilang gagawin. Pero hindi. Ang ginawa nila ay talagang parabagang sila na yung judge. Parang tumayo silang piskal. Ganun ang ginawa eh. They are trying to determine if there is a probable cause. Ano yun? Hindi nyo trabaho yan mga sir, mga ma'am. Parabagang ganire. Ombudsman, sila yung piskal sa Digang Bayan, yung korte. Tapos ang kanilang galamay ay yung NBI bilang investigador. Parang ganyan din yan sa normal court. Yung RTC, tapos yung piskal, whether yan ay piskal do sa DOJ o piskal yung particular na court na yon, na magsasabi, magdedetermine there is a probable cause. Then, ang investigador yung PNP. The PNP investigator, hindi dapat nagsasabi, ay, hindi, may kasalanan to. Hindi to legit. Si Tory lang ang gumawa niyan, kaya nga nababoy ang PNP. Gago! Hindi dapat ganon. Kasi nga, investigating body lang kayo, not the judicial part. Not even the fiscal, di ba? Or the ombudsman. Mali ang ginagawa ng NBI. Sorry to say, pasensya na po. Hindi rin, parte rin po ba kung verification check lang, maliban doon sa pagtatanong doon sa mismong mga pumirma sa affidavit, hindi ba sila pwedeng kumuha din ng NBI, mag-verify sila doon mismo sa agency naman, halimbawa sa militar. 'Di ba? Meron nang nilabas din na pahayag yung militar na hindi naman lahat doon sa 18 dating mga Marines, which is yun din naman yung unang nila sa joint affidavit na hindi naman lahat sa kanila Marines, karamihan sa kanila Marines, yung isa sundalo, Army, yung isa naman reservist, attorney. Opo, tama po yun. At saka nakakatawa pa po, kasama Admar, with respect to my client.
si Secretary Defensor ba naman ay kailangan mo pang i-verify yung identity. Kaya nga, kung makikita niyo yung video, sinasabi ko, hindi niyo makilala na kung ito o hindi si Mike Defensor, lahat naman nakakakilala. So it is absurd. Yung with respect to the wife of Secretary Defensor, mga matindi akong abogado, ang gusto daw nilang malaman nung una, ay yung mga lumabas sa pahayag ay sapagkat may ginamit daw sa sakyan doon na rehistrado sa pangalan ni Ginang Julie Defensor. Hindi ba nila makukuha sa LTO yun? Plate number lang naman yun. Kaya pinaglululoko po talaga tayo nitong NBI. Pero bakit? Grabe, no? Pati yung asawa, yung mapakagandang asawa ni Congressman Mike Defensor, tinanong pa. Kasi nga, sabi nga, nasa pangalan daw niya. Ganun talaga minsan eh. Di ba? Minsan talagang asawa mo, ala naman hindi mo bigyan ng kasasakyan yan. Porkit ginamit yun, meron na siya agad kinalaman. Ano yun? At saka bakit mo pa, supposedly verification lang ha? Di ba? Pwede naman malaman. Tama, pwedeng malaman sa LTO. Po sila nasali kung halimbawa nagpagamit lang ng sasakyan, parte ba yon ng affidavit? Hindi ba yung mismong laman ng affidavit yung pag-usapan mismo? Hindi yung sino yung nagdala doon sa mga tao na ito, ganito, ganyan, sino yung mga pati nga yung witness, Opo, tama natatanong, po pati yung yun. mga abogadong nagnotaryo. Opo, tama po yun. Nililihis nila yung usapan. Hindi po kailangan yon in assessing yung affidavit. They should be confined to the to the four corners of the affidavit. Ngunit, alam naman natin ang pakay nitong mga ito. It is to harass and intimidate the witnesses. Alam niyo Yan. po, in the same manner that Jesus Crispin Remulla was appointed as ombudsman. Yeah. Ganito rin po yung ginawa kaya si Matibag ay ginawang NBI director. May mission yan eh. May agenda yan. Hindi para patibayin ng NBI, kundi para iharas yung kalaban Nako. ng gobyerno. Alam Ayaw. naman po nating lahat yan eh. Huwag na tayong maglokohan. Kaya naawa nga ako doon sa mga kaibigan natin sa NBI. It is such it has such a high degree of credibility and integrity, nawe-weaponize na at nabababoy na. In the same manner, Alam mo, maraming nanonood sa ating NBI at maraming professional dyan. Don't allow this. Sorry pero syempre, nadadamay lang kayo sa inyong direktor. Pero wag niyong payagan na ma-weaponize kayo sa politika. Di ba? Kasi sayang naman yung integridad ninyo. Unless, nawala na talaga. Hindi ako naniniwala na nawala ang integridad ng NBI. Dahil ito'y mga matitikas na abogado at alam nilang tama at mali. Alam nila, sigurado ako, 100% alam nila na mali ang ginagawa ng direktor nila. 100%. Alam nila yan. Alam nila na pinopoliticize. May narinig nga ako sabi, di umano sabi. Pwede ko ba i-chismis? Sige na nga. May narinig ako dyan sa loob kasi hindi nyo alam, binulsa ako ni Jack nun Hindi. May narinig ako nun, sabi. Hindi ang NBI ay si Director Matibag. Yun lang. Ibig sabihin, they have different sentiments with the new director na si Matibag. It doesn't, sabi nga parang it does not represent us. Yun ang sinabi. Which is, eto lang mga kababayan. I understand, you know the truth, you know what is your job, but that is not the question. The real question is, are you going to stand up for the truth? Or you are going to allow it to happen? Kasi, I understand, mahirap. Pero, we need heroes right now. Diba? We need heroes right now that will stand up for the truth, no matter what is the consequence. Marami nga sa inyo, pinupuri pa nga itong mga kasundaluhan na ito Etong mga ex-marines pinupuri ninyo dahil sa pagtayo. Sana hindi nyo lang puriin. Sana tumayo din kayo sa likod nila. Hindi patago, pero talagang manindigan para sa bayan. Kasi kung magpapagamit din kayo,
wala kayong pinagkaiba sa direktor nyo. Yan ang totoo. Halimbawa, when a crime is happening and you're seeing it is a crime, tapos wala kayong ginawa, para na rin kayo ang nagnakaw o naggawa o nag-commit ng crime. So what would I mean? Sana lang tumayo po kayo at sabihin ninyo na hindi kayo magpapagamit. Ngayon, kung yan will cost your job or sana protektahan yung isa't isa para sa inyong paninindigan. Yun lang ang sa akin po. Napaboy ang DOJ, napaboy ang Ombudsman. Pati Blue Ribbon Committee, binaboy na nila. Tama. Puro kababuyan na lang po ang nangyari dito Baboy. sa gobyernong ito. Opo, meron po kayong nabanggit po, attorney, na first time yung marinig na meron ding sumpina ang ombudsman. Paano naman ito makaka-apekto? Nag-deputize sila na inutusan itong NBI maggawa ng ganito, tapos ipapatawag din sila sa ombudsman. Bakit hindi na lang pag-isahin? Yun nga po, actually first time ko kaninang nalaman kay Atty. Baligod na may letter pala sila, may liham pala sila mula sa ombudsman na pareho ang pakay. Kaya nga po sabi ko malaking kapaliwan na itong ginagawang ito. This is intended to harass and intimidate and scare the witnesses. Parang pinapakita nila kasi di ba sinabi po ni Atty. Baligod na may next batch pa ng 10 mga dating mga tauhan ni Saldico na nag-deliver din ng baleta na lalabas. Parang sinasabi nila na pag kayo ay lumabas pa at kayo ay nagtestigo pa laban sa mga matataas na opisyal ng pamahalaan, eto sasapitin nyo, puro abala kayo, puro harassment kayo, puro pambibwisit ang gagawin sa inyo. Opo. Feeling ko yun din yun yung talagang purpose para yung mga susunod pa. Kasi ang purpose nila talagang to intimidate. Tingnan mo, ginamit nila, wineponize yung ombudsman, wineponize yung NBI. Lahat talaga ginamit. Okay? Para ma-intimidate itong mga nagsasalita. Kaya lang, ang pagkakamali nitong gobyerno to, kung napabaligtad nila si Gutesa, kasi ang balita, ito pala update lang kay Gutesa, ang si Gutesa daw allegedly, actually sinabi naman na ni Defensor ito, parang kinausap. Umayos ka, huwag ka nang magsalita, lagot ang pamilya mo sa amin. Siyempre, si Gutesa naman, dahil sa, sabi ko nga lahat na, madali, wag lang pamilya. Talagang, alam mo, matindi yung sinabi ng abogado dyan. Ng isang ex-marine, nung sinabi ko yan. Kasi sinabi ko yan Kasi di ba, si Gutesa, ganun na nangyari. Eto, sabi, nung kay Gutesa naman, so pumunta siya sa ibang bansa. Tapos, pumirma siya ng parang iniiba niya yung kanyang statement before. Parang nag-retract siya ng statement niya before. Okay? At nandun, pinilit lang daw siya kung ano-ano. Okay? Ngayon, bakit di lumalabas yan? Ang sabi daw kasi, lalabas yan pag naharap na sa kaso yung mga tinuro niya. Which is, I think, Martin Romualdez and... Martin Romualdez. So, ilalabas daw yun. Yung retraction niya. Pero as of now, hindi pa. Okay? Ganun daw ang nangyari. So, kinausap nga daw siya ng asawa, according to dun sa kwento nila Congressman Mike, na kinausap daw at sinabing, ba't ka naman nag-retract? Sabi, kasi nga, kayo na ang dinadali. Di ba? Tapos, tinanong ko ngayon yan dun sa mga ex-marine. Sabi ko sa kanila, mga boss, mga sir, naintindihan ko kasi ito ang katanungan ng taong bayan. Lagi kayong tinatanong ko hanggang saan ba kayo maninindigan para sa bayan. At sabi ko nga, sa tingin ko at sagot din ni Atty. Baligod hanggang dulo. Diba? Tatapusin nyo itong laban na ito hanggang dulo. Ang tanong ko, paano kung ang inyong pamilya na ang tinakot?
Kasi maintindihan ko eh. Kung ikaw takutin, kaya mo lumaban. Pag ikaw ang binash, kaya mo lumaban. Pero pag pamilya na ang iyong tinakot, yan, medyo nagkakalambutan na ho dyan. Kasi talaga naman, di ba? Galawin mo ng lahat, wag lang ang pamilya. Talaga medyo maaano tayo dyan. Ito, matindi. Alam mo, sagot tong isa. Kami nagsasabi ng totoo. Kami, wala kaming ibang intention or something, wala kaming ibang motivation. Sinasabi namin ng totoo. Kami ito. Kami ang inyong anuhin. Pero pag dinali na ang aming pamilya, gulo na to. Hindi, totoo. Yan ang abangan ninyo. Ewan ko kung lalabas yan o lumabas na. Basta abangan ninyo yan. Yan ang sinabi nila. Talagang akala ko nga sasabihin pag pamilya na ang dinali, pag-iisipan na namin kung anong gagawin namin. Hindi, sabi. Pag pamilya na ang ginulo, magkakasubukan tayo. Oy, sabi ko nga, malupit talaga ito mga to. Iba. Nagulat ako. Kasi ganun ang ginagawa eh. Tingnan ninyo, sinasabi nga ni Atty. Topacio dito, ini-intimidate yung 18 para hindi pa lumabas yung iba. Marami pang lalabas eh, pero ang problema kasi, again, di ba, tulad na sinabi ni Atty. Baligo, sinisecure muna yung mga pamilya. Sinisigurado muna na safety sila kasi sobrang demonyo ho ng gobyernong ito. Sobrang grabe ho ang ginagawa. Meron pong panayam naman, kinuha yung komento ni NBI Director. Sinasabi po ni NBI Director dito na si Attorney Melvin Matibag, ang sabi niya rito, yung daw mga individual na humarap sa NBI, hindi raw sumagot sa mga pagtatanong patungkol sa kanilang mga affidavit. Sabi pa niya rito, contradict daw ito sa earlier statement ni Attorney Baligod na handang makipag-cooperate ang mga ito sa NBI. Quote and quote, sabi ni Attorney Matibag, ang sinasabi nila, yung subpoena raw parang sa background check. Pero pag tinignan nyo po natin yung subpoena, malinaw naman yung nakalagay na verification dahil doon sa joint affidavit na issue po nila. Dagdag pa niya rito, during investigation daw, inihayag daw ni Baligod na hindi lahat ng 18 individual ay dating mga Marines at sinasabi ngang dati daw Philippine Army yung isa at yung isa nga reservist, which is nandun naman sa joint affidavit po, attorney. Pero unahin ko muna yung sinabi niya na ang sinasabi nila yung subpoena raw parang background check, pero pag tiningnan nyo po natin yung subpoena, malinaw naman yung nakalagay doon sa na verification dahil doon po sa joint affidavit na issue po nila. Huwag kayo magpapaniwala dyan kay Matibag. Katulad ng sinabi ko, he was sent there for a reason. Yan. And the reason is para guluhin, para iharas. Hindi na po investigasyon yan. Grabe, derechuhan. Derechuhan, yan ang bitawan. De, pero okay din yung si Atty. Baligod. Tama yung ginagawa niya. Tama rin ang ginagawa nito ni Atty. Topacio. Talagang bumibira siya. Harassment na yan, intimidasyon na yan. National Bureau of Intimidation na po ang ginawa dyan. Very clear po doon sa subpoena for background investigation and verification. Wala naman nakalagay na credibility investigation bago isisingit ng isang abogadong kengkoy doon na credibility verification daw. Nasaan ang word na credibility ron? Ipakita niya sa akin. Wala po eh. Niloloko lang tayo niyan. Sabihin nyo kay Matibag, ikwento niya sa pagong yung pinagsasabi niya. Kaya hindi makinig yung pagong pag kinwento niya doon. Gago! Si Atty. Topacio, huwag mo na pakwento sa pagong. Baka hindi pa makinig yung pagong. Ma-istorbo pa sa kinatutulugan niya. Wala po tayong panahon para makipagbulahan dito at makipaglukuhan sa kanya. Very clear po, sinabi ni Atty. Baligo doon, kung sinabi niyo sa amin na tatanungin niyo sila tungkol doon sa affidavit, di sana dinala namin yung mga litrato, yung mga video, etc. Pero wala po talaga.
Alam nyo, Attorney Matibag, hindi po mangmang ang mga Pilipino. Kitang-kita po. Huwag nyo nang guluhin. Walang Tama. naniniwala na sa administrasyon na to. Kasama Yan. na po kayo ron. Yun! Opo, ito ng pangalawa, sabi niya dito, so mayroon na nakaagad na diferensya doon, 'di ba? Sabi ni Matibag. Tapos doon pala sinabit nilang dokumento yung Army, reservist yung isa, hindi naman talaga siya Army. Pero kumbaga, doon naman sa affidavit, gaya nga na nabanggit natin kanina, malinaw naman doon po na naka-indicate. So, possible ba hindi nabasa nila yung affidavit? Baka po, merong ibang substance na na-ingest si Atty. Matibag, kaya medyo naapektuhan ng kanyang comprehension. Kasi talaga naman po, alam nyo, do not take anything that guy says seriously. Talagang ang papel niyan ay para guluhin ang issue. Prejudge na yan eh. Kaya nga po kami, ayaw na namin sumagot ng kahit ano, at sabi namin, pwede ba excuse na kami? Kasi wala po tayong panahon pagka alam nating tinatarantado na tayo, bakit naman tayo makikipaglaro? Diba? Yan. Opo. Pero saan po kaya ang tunay na laban dito, attorney? Kasi ang pinag-uusapan pa lang dito, yung sinasabi nila, yung verification, pati yung legitimacy noong nagnotaryo, pati nga yung bishop na naging witness, ipapatawag din. Kailan ba ay imbestigahan kung gaano katotoo itong sinasabi ng mga dating sundalo? Yun po yung tanong dito ng taong bayan kasi seryoso at sinasabi nga nila na marami din silang ebidensya at mga videos. Opo, hindi po imbestigahan yan. Huwag na kayong umasa. Kanina, tinatanong ko yung sa Special Action Unit, yung si Attorney Raimundo. Sabi ko, kasi sabi nga ng aking kliyente na si Mike Defensor, you are investigating a non-crime. Bakit itong mga affiance ang iniimbestiga nyo? So, tinanong ko siya. Baligtad eh, no? Hindi, tingnan mo yung logic sobrang baligtad eh. Di ba? Ikaw yung nag-aakusa. Sila yung nagsasabi, nakita namin yung crime na nangyayari. Eto, kami mismo, witness dun sa crime na nangyari, nakita namin. Nagsumbong ka sa pulis. Sabi ng pulis, alika. Imbestigahan ka namin. Gago! Eto, ladies and gentlemen, common sense lang Sa mga nakikinig din ng political dyan, tanga ka na lang pag hindi mo nakita to. Tanga ka na lang talaga. Mantakin mo sabihin ba naman, ikaw na ngayon nagsusumbong, opo, nakita po namin. Kasi, sino ba nag-declare that merong nakawan? Marcos himself declared it. Mahiya naman kayo. Siya mismo nagsabi. Tapos, yung mismong inakusahan nila, si Saldico. Inakusahan nila, nagsalita. Tapos yung mga tauhan mismo ni Saldico na nagmudmud nung mga mali-mali tampera. By the way, highway May isang malupit na senador. Antindi ng natanggap na mali-maleta. Lagot talaga ito sa asawa niya. Kung hindi dumating yung maleta sa asawa niya, saan niya dinala yun? Gago! Hindi niya madideny At alam yung address na pinaghatiran Nabanggit dyan sa interview natin. Alam mismo doon sa address, hinatid. Tapos tinanong ko nga, paano nyo nasusure na kanila nga yun? Kasi nakikita po nila mismo, minsan yung tao o minsan yung opisina may pangalan. Yung iba naman, talagang nakikipag-meeting kay Zaldico Tapos paglabas may daladalang paper bag. Sa paper bag ata, umaabot ng 4 million to 5 million. Alam nyo, sabi ko nga, laki naman ng paper bag. Oo, malaki. Malaki yung mga paper bag Malalaki daw talaga yung paper bag. Para syempre, mabibit-bit. Hindi, kasi pagka sa mga mali-maleta, alam naman bit-bit ng senador yung maleta. O bit-bit nung isang congressman ng maleta. So paper bag. Pati doon sa Quadcom, pag pumapasok sila sa kamera, antindi, daladala nila yung mga paper bag. Sabi ko nga, ano yun, souvenir? Nakikipag-meeting kay Zaldico, paglabas may daladala na. Kaya nga
alam mo, tinanong ko nga sa kanila yan. Sabi ko, what made you decide not to come out? Bakit hindi pa dati noon? Kasi noon daw, sobrang baba. Kung meron man sila mga hinahatirang pera, hindi naman mali-maleta, mababa. At ang alam nila talaga, negosyo ni Saldico. Kasi negosyante naman si Saldico. Talagang mayaman na negosyante si Saldico. Yun ang sinabi nila. Kaya alam nila, yung mga noon pa, yung panahon ng hindi pa si Romualdez ang speaker, alam talaga nila negosyante na ito si Saldico. At may mga dinideliveran sila, pero maliliit lang at paminsan-minsan lang, hindi yung regular. Pero nagpagtungtong daw ng administrasyon ni Marcos at ni Speaker Romualdez, naging regular na at mali-maleta na ang kanilang binibitbit at dinadala. Minsan pa nga yung ang sabi diyan, naku po, pati yung COMELEC, kung sino man yung commissioner ngayon. Kinuwento, eto, si Saldico, nakipag-meeting yung COMELEC. Kung sino man yung COMELEC na yun, nakapag-meeting. Tapos, sabi ko, bakit yung sinabing hinatiran? Nagbigay ba kayo mismo doon sa COMELEC ng maleta? Hindi. Alam mo, ginawa nila. Yung parehong sasakyan nila, sasakyan ng COMELEC at sasakyan ni Saldico, nagtabi. Tapos doon nilagay yung maleta. At ang lupit. Dalawang medium size na nagkakalaman ng magkano nga ba yung sinabi na ano. Basta malaki. Before and after the election. Merong deposit at merong balance. Ang lupit, di ba? Gago! Sabi ko nga, lupit nito. At ito ay ano nila, dokumentado po nila ito. Kaya nga. Tapos, ikaw yung nakakita nun, Ikaw mismo yung naka-witness nun. Ikaw yung driver nun. Sinabi mo, oy, may krimen dito. Sabi ba naman ng NBI, sige, imbestigahan namin kayo. Putang ina, shit. Alam mo kung bakit masama ito na precedence? Kasi paano pa magsasalita yung mga ibang witness sa mga krimen na ginagawa ng mga public official kung mga ganito na mga Marines ay iniipit ninyo? Paano pa? Wala silang nakuhang kakampi sa otoridad. Yung mismong otoridad ang nag-prosecute sa kanila. So kung ikaw ordinaryong mamamayan na may nakita kang krimen, bakit ka magsasalita kung alam mo na yung involved sa krimen ay mataas na tao? Tangina, pampelikula lang to dati. Pero ngayon ganito nakatindi. Magising na ho tayo mga kababayan. Magising na po tayo. Sobra na ho ito. Krimen na ginagawa at may nagsumbong sa krimen, yung nagsumbong pa ang inuusig o kininam. Gago! Sorry pero that's the reality of this. Kayo ba, pagkatapos yung imbestigahan ito, patatawag nyo? Hindi sila makasagot. Kung hindi pa namin kinulit, parang labas pa sa ilong. Sinabi, patatawag namin. Sabi ko kasi, patatawag nyo ba yung mga sinusumbong? Bakit ito pinag-iinitan nyo? Huwag na po kayo kumasa dyan sa NBI, sa National Bureau of Intimidation. At wala po tayong Grabe yun National Bureau of Intimidation. Hindi ako nagsabi niyan. NBI, do you want it that way? Ako nagtatanong, kasi ako bakit ko laging kinakausap tong NBI? Kasi kilala ko itong mga ito Magagaling ho itong mga ito. May mga sabi ko nga sa inyo sorry to say wag gumagagalit yung ibang mga kapulisan nating kaibigan nating kapulisan. Pero pagka nagkakabulilyaso na, nagkakaproblema na sa mga pulis, di ba? NBI na yung humahandle kasi nga they're professional. They're doing it the right way. They know how to handle evidence. Alam nyo ba, sa bansa natin, pasensya na, hindi po lahat maraming matinong pulis. Pero sa bansa natin, marami ang pulpul na pulis.
Mali ang pag-handle nila ng ebidensya kaya nadidismiss ang kaso. Sorry wag ko kayo magagalit mga kapulisan, pero that's the real talk yan. Real talk po yan. Maraming pulis natin ang kulang sa aral. Mali-mali ang pag-handle ng ebidensya. Hindi ko alam kung sinasadya o sadyang tanga. Maraming ganun. At dahil diyan, nadidismiss ang mga kaso. Halimbawa, yung anak ng isang politician. Gago! Huling-huli mo na eh. Diniliberan eh. Tapos dahil na-mishandle lang yung ebidensya, na-dismiss yung kaso. Gago! At hindi lang yan ang unang pagkakataon. Maraming pa hong ganyan. Hindi lang naibabalita ho. Pero itong mga NBI, marami ho sa kanila professional mag-handle ng ebidensya. Kasi nga po, ang requirement dyan, ang mga agent nila dyan, abogado o CPA, di ba? So, yung mga abogado dyan na talaga nasa field, yung mga agent nila, talaga namang kabisado yung batas. Napaka-importante niyan, criminal law. Napaka-importante niyan sa mga lawyer. So sila, kabisado talaga nila yung batas kung how to handle evidences, and they're really professional. Alam nyo, marami na po ang naging NBI director na napaka-professional. Etong huling NBI director ang talagang sumisira sa imahe ng NBI. Pasensya na po mga NBI ha. Nasisira talaga imahe ninyo dahil sa director ninyo. Sana ho maggising-gising ho kayo. Hindi ko alam kung anong pwede ninyong gawin, pero pag nag-utos naman ng mali, panindigan nyo na lang. Tayuan ninyo. Sabihin nyo, sir, I cannot do that. That is beyond our work. Di ba? Have the integrity. Di ba? Magkaroon tayo ng mga Daniel sa ating panahon. Kilala nyo si Daniel? Hindi si Daniel Padilla. Si Daniel at saka yung tatlo niyang kaibigan. Nakalimutan ko na yung mga pangalang. Hirap kasi. Di ba? Yung tatlo niyang kaibigan. Anong istorya nun? Di ba? Dahil sila ay mga Jew, hindi po sila pwedeng mag-bow dun sa Baal. At challenge, di ba? May mga amuyong na nag-challenge to sa hari. Etong mga tao mo, hindi nagbabaw. Bla bla bla. O sa kanila, I think, I'm not sure kung sa kanya, sa alam ko doon sa hari magbabaw hindi nagbabaw itong si Daniel tsaka yung tatlo niyang kaibigan. Challenge niya. O, pang hindi magbabaw, papatayin. Alam mo, pwede namang sabihin ng tatlo, magbabaw na lang kami pero we will not worship you. Sasakyan ka lang namin, but we do not believe you. Pwedeng ganun Tama, mali. Pwede naman, sabi ko nga, ang tanga-tanga naman ito. Hindi, totoo, nung bata ko yan ang naisip ko Sabi ko, ang tanga-tanga naman ito. Pwede naman, kasi nakakwento yan, napapanood namin yan sa television. Yung tatay ko, lagi kami pinapanood ng mga preaching So, napanood, sabi ko, tanga-tanga naman, pwede naman yan lukuhin di ba? Yun yung pumasok sa utak ko. Sabi ko, pwede naman yan lukuhin. Di magbaw ka, pero hindi mo wino-worship. Di ba? Ganun ang papasok sa utak mo Pero iba kasi yung integrity. Standing for the truth. Yun ang importante doon At yung tatlo na yun, kasama si Daniel, tumayo. Hindi sila nagbow. They stood their ground and not worship the king. At dahil nga doon, pinatapon na sila. Sa leon at saka doon sa apoy. At doon makikita mo yung way of God to save those people who believe and stand for the truth. So what am I saying, mga taga-NBI? Yes, pare kayong ipatapon sa mga leon at saka sa apoy. Pero just stand on the truth. Someday, merong balik na maganda yan sa inyo. Alam mo, eto sabi ko nga sa inyo, ito yung labanan ng sabi nga, di ba? The battle is not just flesh and blood, but heavenly realms. Ibig sabihin nun, meron talagang labanan. People right now will be tested whether to stand on their ground for the truth or lie. Tandaan nyo ito mga kababayan
galit ang Diyos sa mga false witness. Ano ibig sabihin nun? Ayaw ng Diyos na nagsisinungaling, ayaw ng Diyos ng ikaw ay nagsasabi ng iba tungkol sa iyong, o kasinungalingan tungkol sa iyong kapwa. You stand you stand on your ground. 'Di ba? Tumayo lang kayo sa katotohanan. Someday, God will vindicate you. Yun lang po, mga mensahe ko sa NBI. Kasi, or else, pag hindi kayo tumayo, tuluyan ng mabababoy at masisira ang NBI. Save the institution. Diba? Tahan yan. Moro-moron lang po yan. Pampagulo na lang po yan. Opo, after nito, ipapatawag pa ba si Congressman na Mike Defensor? Baka hindi pa nila kilala. Nakakatawa nga po, tinatanong ko rin sa abogadong babae, hindi nyo makilala si Mike Defensor? Meron bang hindi nakakilala kay Mike Defensor? Duda pa kayo na itong tao na sa harap nyo ay hindi si Mike Defensor? Ay, sabi nila, hindi po. Anong problema natin? Remember, that's the only purpose of the subpoena. To make sure and identify the person. Yun lang yun eh. Wala nang iba. Pero in-interrogate na. Please na kami. Kasi alam naman nating lukuhan lang yun eh. Bakit ka pa mag-ubos ng oras kung ang hindi na maayos ang usapan? Opo, ano pa ba siya? May kinuha ba yung kanyang ID para i-xerox? Kinuha po ng litrato siguro sabi ko nga para matapos na lang, para tumahimik na lang kayo ng ID anong problema nyo? Hindi ba nila mase-search sa internet pag lumabas, tinipe nila Michael Defensor, lalabas yung mukha ng kliyente ko. Kaya nga sinasabi ko sa inyo Sir Admar, lukuhan na lang to para kami naglalaro roon. Wala po tayong panahong makipaglukuhan sa mga hindi matinong kausap. Nababanggit din ni Yuse Claire. Pwede rin nilang tanungin si Yuse Claire kung sino si Congressman Mike Defensor. Ewan ko kung si Atty. Matibag nanggaling sa kuweba, hindi pa, di ba? Dapat hindi nila kilala si Secretary Defensor. Sabi nga sa iyo, nakakatawa lang talaga rito kung hindi mo lang tatawanan ewan ko na. Ay nako, yan na nga po mga kababayan. Grabe ho talaga. Ang lupit, ano? Ito, ipapakita ko sa inyo kung gaano pa kalupit yung itong usapin tungkol dito kasi makapakaganda nitong talakayan na ito. Itong short na bahagi lang. Ito. Pasok ating ayan Wait. Chotomate. Nako. Wait lang po. Yan. Okay. Pasok. Nademanda? O ididemanda pa lang. Pati po yung kulay ng balat ay tinitingnan po ngayon. Nako. At kung meron ka pong at pagka po yung ngipin nyo hindi kumpleto, hindi na po kayo pwedeng mag-testify ngayon. Ayaw. Mag-witness Masyado na pong mahigpit ngayon. Ayaw. O edi. Kung ang kaso niya syndicated, estapador po talaga yan. Talaga hong napatunayan ng korte na manloloko po yan Hindi ka muna. Pinag-uusapan natin yung sasabihin niya, hindi yung kanyang pagkatao. Ganun At saka pala. mo na lang, kaya nga susuriin ng judge Ganun pala. Makikita pa rin naman kung yung sasabihin mo ay merong koneksyon doon sa pinag-uusapan. Eto pa, Sen. Ang karaniwan, pagka nagpapail ka ng complaint, siyempre meron kang affidavit, di ba? Meron kang sinumpang salaysay, pinapanotaryo mo yon. Siyempre. Talaga bang kailangan na, nagpanotaryo ka ng affidavit mo at isinabit mo na yung notaryo mo, isusumpi na pa yung abogado na nagnotaryo para tanungin? Kasi nga, nagkaroon kasi ng presidente. Naalala mo nung merong naipresentang isa sa kasama nila. Oo nga po, yung nauna. Na dahil ngayon, ang kalakaran naman, kapag ikaw ay nagpanotaryo, hindi ka naman nagtatanong
bago ka aalis, Siyempre po. pwede ko po bang makausap yung pumirma dito sa aking Sino ba itong pumirma dito sa notaryo? dokumentong ito? Baka po mamaya, ako po'y tanungin Aha. kung ito po'y pirma niya o hindi. Meron bang gumagawa ng gano'n ngayon? Wala. Pagka ginawa yun, sir, baka bawiin yung pirma. Huwag ka nga magpanotaryo dito. Baka gano'n sabihin eh. Ang pagkakaalam ko dyan at nangyayari naman talaga, ibibigay mo lang yung mga dokumento mo. Kung merong bintana ron, bigay mo sa kanya. Ayan, opo. Tapos maghintay ka sandali riyan. After 5 minutes, babalik sa'yo. Oo. Magkano ka mo ba? Bayaran mo. na po yan. O, yan, o. Hindi naman magtityaga yung taong nagpanotaryo. Teka muna, miss. Gusto ko lang pong malaman kung pwede po ba niyang pumirma siya uli rito para makita ko po kung pareho yung pirma niya. Wala ba lang ganon? Aha. Kaya sinasabi mo, nangyari dun sa isa. So, Tinakot nila, siya pang may kasalanan, pinalilitaw nila na siya ang pumirma sa sariling notaryo. Pati yung stamp na yon, hindi man lang nila malaman, hindi man lang nila pinalitaw, yung bang taong yan makakagawa ng stamp? Nakatulad nung stamp na ginagamit niya. Paano niya? O nilakaw niya o hiniram niya? Yung pati yung dry seal ba na nahagilap niya yung dry seal para sa ganun yun ang i-press niya doon sa... Oo nga, oo. Ito puro imposible na ito eh. ibig sabihin nito, Sen, pagka may nag-file ng complaint uli at may affidavit, ito na susundin nila. Lagi ipapatawag yung abogadong ng notaryo. Hindi lamang yan. Sa korte siguro, bago kayo makapag-file ng complaint, kasi verified complaint. Hindi tatanggapin ng korte yan pag hindi notaryado. Kasi pag sinabi mong verified, meron kang verification doon at tinunotaryo. Yung judge pa, Yung patatawag ba yung executive judge, siyempre. Check kung Kita nyo kung gaano nakakatawa. Tanga na lang talaga magsabi na patas ang ginagawa ng NBI. Pantakin mo pati yung nagnotaryo. Sabi nga nila Marcoleta sigurado ako lahat ng mga abogado alam yan. Pag ikaw nag-submit ka ng affidavit mo, kailangan may notaryo. Bakit? Para saan ba ang notaryo? Nagtataka rin ako dati, para saan ba yan? Para nga mapabilis na. Parang nagsumpa ka sa isang officer of the court, lawyer, notaryo. Officer of the court yan eh. Part of the court. Nagsumpa ka sa kanya, ako po ang nagsalaysay niyan. Pak, tatak. Notaryo. Di ba? Tapos isasagmit mo. Yung judge, hindi naman, sino ba itong nagnotaryo na ito? Tawagin nyo nga yan. Wala nang ganun. Tapos NBI ginawa yun. Gago! Hindi ako nagtatanong lang ako sa inyo, NBI Sa tingin nyo po ba tama yung patawag ni Matibag sa inyo, inutos ni Matibag sa inyo na ipatawag pa pati yung notaryo? Ito nga may pati yung witness daw, ipapatawag pa totoong notaryo ngayon. Walang ganun. Walang ganun. So, mas ano pa sila sa korte? Oo nga, mas mahigpit nga doon. So, bagong rules na ito, Nelson. Mukhang gumagawa ng bagong rules. Etong masaklap. Ito ang matindi. Pakinggan mo ito. Humarap yung nagnotaryo. Pinatunayan, abogado po ako. Ayun. Ako pong nagnotaryo niyan. Yan. Wala nang Maitanong. may pipintas Ang nangyari, teka muna, pati nga nung notaryo, may witness dito pumirma. Isumpi na yung witness sa notaryo. Pati nag-witness? Ano ba? Ganun ba talaga yun, sir? Wala na. Hindi ganun yun. Makikita ninyo kung bakit ginagawa. Pangharas na lang yan. Talagang gusto nilang pababain yung willingness ng mga tao hanggat maaari pahihirapan ka para ganun. ikaw ay bumitaw na doon sa iyong ginawa. Tatakutin ka. At kung hindi man ikaw, pati pamilya mo, pupuntahan nila. Hahanapan ka ng butas. Dito makikita mo, ba't yung ginagawa yan? Alam mo kung nagsisinungaling itong mga taong ito, kagaya ng sinabi ko, Opo. malalaman natin Lalong-lalo na,
yung pa namang pinaka-head ng committee napakagaling na investigador nun. Ay, yes po naman. Wala naman duda yan, Sen. Oo. Oh, sa galing mo sa investigasyon, nagsasalita pa lang, alam mo, sinungaling na eh. Ay, totoo po yun. Yung linyado ng salitaan pa lang, Sen. Doon mo sila ngayon ngayon gisain. Hindi ba? May remedyo naman eh. May mga paraan naman eh. May nakukontempt sila. Nakukulong sila. Kung halimbawa sinungaling siya, doon mo palilitawin na sinungaling. Kung halimbawa estapador siya, doon mo ipakikita na estapador siya. Kasi kapag ipinasok mo siya doon, look out mo na yun dyan, ikaw ang abogado Siyempre po, totoo naman yun. Estapador yung Yung mawawala kliyente mo. ng kredibilidad yung kanyang testimony. Gustong-gusto ngayon nung kalaban. Ay, opo. Kaya nung ipinasok mo si Nelson, dahil kilala niya, ngingiti-ngiti, hindi nga niya inobjekan eh. Dahil bababa yung kalidad ng kanyang testimony. Ganun lang yun eh. Kung sa tingin niya, vital witness, ba, sa akin to, ano ito? Kasi kakilala. Sabi niya, pabayaan mo. Sige, pasok mo yan. Kung pwede nga niyang bigyan pa ng siguro ang incentive yung kalaban. Sige pare, kumuha ka pa ng ganyang kamukha niya. Yari tayo yan. Para dumami yung yung testigo mo. Hindi naman kasi parami yan ng testigo to eh. Kung hindi, paigtingan nung mga kanilang pahayag. Alin man sa kanila ang makapagpahayag talaga na merong kaganapan talaga. At saka makikita mo hindi mo makakaya na anong tawag dito? Pasubalian yung kanyang mga sinasabi at magiging matatag. Kagaya ng humarap si Gutesa. Ayaw po, yan. Ilan ang nagtanong. Sinagot niya lahat. At walang hanggang sa sila nang naubusan ng itatanong. Kaya nga, hindi na inulit ni Lacson. Gago! Kasi alam na sumasagot ng ng derecho eh. Malalaman ng taong bayan eh. Kaya nga sa interview ilalabas po natin yan. Mapapanood doon niyan. Di ko alam kung mauunang ilalabas itong video ko na ito o naipalabas na. Kaya abang-abang lang kayo sa channel na to. Mag-subscribe po kayo. At sa mga, meron po ako nakausap na si, basta, hindi ako nakapagpaalam kung pwede ko siyang banggitin eh. Yung isang nanay na nakilala natin at sabi niya hindi daw siya makasubscribe kasi nasa television daw siya. Okay lang po, wala akong problema o yan. Pero yung mga sa cellphone, mag-subscribe po tayo. Napaka-importante po yan. Gusto nyong ipaglaban ng bayan, mag-subscribe, ayaw nyo. Yung sa mga nasa TV, okay lang po. Kung may hirapan po kayo mag-subscribe, naiintindihan ko po yan. At sa mga hindi naman din sanay, dahil medyo may edad na, katulad ko, okay lang din po yan. Pero kung kayo, mga alam nyo naman kung paano mag-subscribe, paano mag-share, at paano mag-like, abay, pakigawa naman po. Para maikala ito kasi napaka-importante po ng algorithm ng YouTube. Ano ibig sabihin ng algorithm? Pag nalaman ng Google, yung may hawak sa YouTube, na maraming nagla-like dito maraming nag-share, maraming nagko-comment, ibig sabihin nun, maganda itong video na ito at ipupush namin na lumabas sa feeds ng ibang tao na hindi involved o hindi nasa nasa circle nitong tao na ito. Mas ipopromote nila yung video. Kaya nga malaking bagay po yun. Na mag-subscribe po kayo, mag-share po kayo, at ipakita nyo ang suporta para mas kumalat po ang katotohanan. At kung gusto nyo naman suportahan ng direkta si Banat Bay, dadaan din naman ito sa YouTube eh. So, ibig sabihin, wala po sa akin. Dadaan ito, kakaltasan na nila ng tax sa Amerika, tapos gusto nyo suportahan, magpa-membership din po kayo. Pwede po din yan. Membership, meron ho dyan. Makikita nyo ho yan. Ayan ho, ay parang monthly pledge din nyo kay Banat Bay at kayo ay tutulong para sa adhikain ng Banateros at kay Banat Bay. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo mga kababayan. Makita-kita ulit tayo sa susunod na video. God bless everyone. Hanggang dulo lalaki.